nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment at sabi niya she is looking at a bloodbath, meaning magkakadugo-duguan. Hindi naman physical po yun. Kasi I think Vice President Sara Duterte is preparing her counterattack to expose all the corruption of the Marcos administration, the Okada case ni Tambaloslos o ni Martin Rodriguez na may mga video pa ng lagayan ni Rodriguez, Romualdez pala, Romualdez, I'm sorry. So, yan po ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte na magkakaduguan. Kaugnay nga po dito sa tumitinding bangayan sa politika, lalo na po sa pagitan po ng mga Marcos, kaalyado ng mga Marcos o Marcos versus Duterte. Ano po ba o may epekto ho ba ito sa ating panlabas na relasyon? Well, alam po ninyo itong mga bangayan ay walang kahulugan yan para sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Ang gusto nating makita, aksyon mula sa gobyerno para sa economic recovery po natin, para sa pag-uunlad po ng ating kabuhayan. Itong mga bangayan ay distraction lang po doon sa mga pagsasamantala na ginagawa po ng mga oligarkyo, mga paninira na ginagawa sa ating lipunan ng mga dayuhang tulad ng mga Amerikano. Pinagwawatak-watak po tayo. Walang tigil ng bangayan, wala namang aksyon ang mga kinauukulan na gumawa para sa kabutihan po ng bayan. Nagkaroon lang po ng eleksyon at ang bayan mismo ang nag-aksyon na. Hindi na po salita lang. Ang bayan po ay bumoto para sa mga kumakalaban po dito sa inaction ng gobyerno ni Bongbong Marcos at mga panloloko ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ating inaasahan ng aksyon naman ng ating mga kinatawan na binoto po. Kahit po marami pa din pang mga question tungkol sa eleksyon, mga dayaan, but at least merong pagkakataon na makapag-aksyon sila yung mga napanalo po nating mga kandidato ng Duterte at ng mga sinuportahan ni Duterte at ni Sara. So we're waiting for action to happen. Opo. Sa tingin po ninyo, Kamentong, sino ba ang nanguna o talagang nagsimula nitong gulo sa politika ngayon? Well, alam naman po natin yung transition from Duterte administration to the BBM administration ay nagkakaisang bayan. May unity team at hanggang sa Enero po ng 2023, yung taon na yun, lahat po going smoothly, nagkakaisang bayan at yung mga patakaran na minanagaling sa panahon ni Presidente Duterte, yung legacy ni Presidente Rodrigo R. Duterte ay napapagpatuloy. Kapipirma lang noong Enero 2023 ng 23 billion US dollar financial package, investment package ng China sa Pilipinas at buhay na buhay ang mga proyekto tulad ng Mindanao Circumferential Railway, yung South Luzon Railway, yung mga Paliwadam, of course, tuloy-tuloy pa rin yan. So napakaraming mga proyekto po na handa na po. Pero nung Pebrero-Marso, pumihit bigla si Bongbong Marcos at bumalik po sa hawak kamay ng mga Amerikano. At lahat po ay gumuho na, nasira na, nawasak na. Nagkawatak-watak na, 2 taong sumunod po mula ng Pebrero-Marso 2023. Sunod-sunod na ang mga pag-aatake kay Vice President Sara sa Kongreso, sa mga Chinese business, dun sa Quadcom, tapos Tricom. Binanatan naman ng Tricom yung mga vloggers na independyente na nagbibigkas ng mga sariling mga pananaw sa mga nangyayari sa bayan po. In the meantime, palala ang ating ekonomiya. Ang ating utang ay lumobo sa loob ng 2 taon, 2 taon ng 4 trillion pesos, more than 4 trillion pesos. Nothing good is happening, tapos puro paninira, maraming salita galing sa administrasyon, pero sa gawa po, kabaliktaran ang nakikita po natin.
pampawasak po ng lipunan po natin. And now we are at a stage where the people have spoken, ayaw nila yan. Kaya po kanilang pinanalo ang marami sa mga Duterte. At dyan sa Kongreso maraming tinanggal sa mga dating naghahari-hari dyan sa Quadcom, Tricom. So maybe we are beginning to see a new start. Ang problema po, ang hadlang po sa lahat na ito ay si BBM at yung mga propagandista nila. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment at sabi niya she is looking at a bloodbath, meaning magkakadugo-duguan. Hindi naman physical po yun. Kasi I think Vice President Sara Duterte is preparing her counterattack to expose all the corruption of the Marcos administration, the Okada case ni Tambalos-Los o ni Martin Rodriguez na may mga video pa ng lagayan ni Rodriguez, Romualdez pala, Romualdez, I'm sorry. So, yan po ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte na magkakaduguan. Hindi naman physical po yan dahil we are in the parliamentary process. Kaya nga po yung mga debate na parating po dyan sa impeachment trial. Now, if yung sinasabi, narinig natin at nalalathala sa mga dyaryo na handa si Bongbong Marcos na mag-reconcile, gumawa na siya, wag na siya magsalita. At utusan na niya yung kanyang mga galamay tulad nila Martin Romualdez and so on, na tigilan na yung impeachment, Chis Escudero, tigilan na yan. Tomorrow tapos po ang disunity ng bansa at pwede na pong magsimula po ang healing ng bansa. Sunod po dyan ay yung pagbabalik ng independent foreign policy sa Senado sa pamumuno po nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila yung ibang mga Duterte, And yung pangatlo, susunod na po dyan ang pagbabalik ni Presidente Duterte galing sa The Hague to the Philippines. Yun ang aksyon na kailangan natin at wala pong mga salita na kailangan galing kay Bongbong Marcos. Aksyon po. And that is what we are not seeing today. Opo, kaya lang, sinasabi na po niya na ayaw niya ayaw ipagpatuloy ang impeachment. Sinabi na po na mismo yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kongresista, yung mga kritiko ng mga Duterte ay parang tuloy pa rin, may balak pa rin ituloy itong plano ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yeah. Well, yun na ang nakikita natin kaya walang saysay yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos. And so ang katotohanan ay siya'y sumusuporta pa rin dyan sa impeachment. Kung anong dahilan niya, we can only speculate. But of course, malaking factor po dyan yung mga udyok, yung mga pagsusuhol at yung pananakot ng Amerikano sa likod po niya na talagang desperadong pigilan po ang pagbabalik po ng independent foreign policy, pagpipigil sa pagpapatuloy ni Vice President Sara Duterte hanggang sa kanyang panalo sa susunod na presidential election. Yun po talaga ang takot ng mga Amerikano at itong si Bongbong ay sunod-sunuran. Sa akala ni Bongbong na sa mga salita niya ay maaamo niya yung mga tumutulig sana sa kanya ay hindi po mangyayari yan. Ang kailangan ng sambayanan ay aksyon towards unity, towards reconciliation, aksyon, hindi salita.